Aalis na po ang maganda mong apo, lolo. Palem ni Mira sa kanyang lolo. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na karenderya malapit sa construction site kaya medyo marami-rami ang customers, kaya kailangan niyang pumasok ng maaga. Pasensya ka na, apo, kung hindi kita mabigyan ng magandang buhay. Kung hindi lang ako baldado, hindi mo na sana kailangan pang magtrabaho sa edad na to. Ako dapat ang nagtatrabaho, pero heto ka at ikaw ang kumakayod para sa atin, malungkot na wika ni Lolo Ernan na ikinangiti lang ni Mira. Okay lang yan, Lo. Kaya ko naman. Kakayanin ko para sa atin. O siya, tama na ang dramahan, Lo. Aalis na ako. Nandyan naman si Kulit kaya hindi ka magiging loner dito sa bahay. Huwag kang pasaway, okay, habilin pa ni Mira bago tuluyang umalis sa bahay. Sumakay ng jeep si Mira at nagpunta na sa karenderya. Pagkarating niya, agad siyang sinalubong ng marami-raming customer na kumakain ng almusal. Good morning, Ma'am Ganda, bibong bati ni Mira sa amo na ikinilang lang nito. Huwag mo nga akong ngiti-ngitian dyan, Mira. Tumulong ka na, patotsyada ng amo na mas ikinalaki ng ngiti ni Mira. Right away, ma'am, kaagad na tumulong si Mira sa mga gawain dahil maaga pa at hindi pa masyadong busy. Kapag tanghali na, puno ang karenderya ng mga customer at halos lumilipad na sila dahil sa pagmamadali. Mira, lapit ka muna sandali. Tawag ng among si Aling Marta kay Mira. Mabilis na lumapit ang dalaga sa amo na naghahanda para sa malaking order na nakuha sa kalapit na construction site. Ihatid mo ito sa site. Nag-order sila ng pananghalian kanina. Hindi ako makakahati dahil mas maraming customer ngayon. Sinabihan ko na si Manong Carding na ihatid ka sa site, pag-uutos ni Aling Marta. Sige po, Ma'am Ganda. Basta ikaw ang nagpapakain, wika ni Mira bago umalis dala-dala ang mga order. Pagdating sa construction site, inihatid ni Mira ang mga order. Mga kuyas, nandito na ang pananghalian nyo, pagwika ni Mira. Tumingala siya sa tinatrabahong building at nakita ang mga nagtatrabaho na napapatingin sa kanya. Oy, Mira, ikaw pala. Mas lalo kang gumaganda, papuri ng isang trabahante na ikinakapit ni Mira sa buhok niya, na nagdulot ng tawanan sa buong site. Maliit na bagay, Kuya Ram, pagbibiro pa ni Mira. Dahil kilala na siya ng mga trabahante, parang ama na rin ang turing ni Mira sa mga ito. Napapangiti lang si Mira. Nasa ganoon siyang posisyon nang mamataan niya ang isang lalaking nakatingala lang sa mga trabahante at bahagyang nakapamewang sa ibaba. Nainis si Mira sa nakita. Ayaw niya sa mga taong nagiging unfair sa iba, lalo at harap-harapan niya yung nakikita. Inilagay ni Mira ang mga order at saka nakapamaywang na nilapitan ang lalaki. Bakit hindi ka tumutulong sa kanila? Diretsahang pagtatanong ni Mira sa lalaki. Hindi siya napansin ng lalaki dahil nakatingala pa rin ito sa mga kasama. Lalong nainis si Mira sa kinatatayuan. Nang akmang kukulitin na niya ang binata, bigla naman itong nagsalita. Ayusin niyo ang pagkakalagay ng mga gamit para hindi mahulog, pag-uutos nito na ikinanganga ni Mira. Sa inis, hinampes ni Mira ang lalaki at saka pinagsabihan. Sino ka para utusan ang mga trabahante na kanina pa nagtatrabaho? Samantalang ikaw, nakatayo lang dito. Sana tumulong ka. Ano? Tutunganga ka lang samantalang sila nagkakandakuba na sa itaas kahit ang init-init na, paniningil ni Mira sa lalaki. Napalingon-lingon ito sa paligid bago tumingin muli sa dalaga habang nakaturo sa sarili. Ako ba ang kausap mo? Nakakunot noong wika ni Rafael na ikinasalubong ng kilay ni Mira. Sino bang kausap ko? Multo. Malamang ikaw ang kausap ko, naninigaw na wika ni Mira kaya napanganga ang mga trabahante na nasa itaas. Nandito na yung tanghalian, narinig nilang sabi mula sa mga gilid, para naman wala silang marinig. Pababa na sila nang bigla ang marinig na sinisingil ng dalaga ang engineer nila. Si Rafael na lang sa sakto namang napababa na ang mga trabahante at nakalapit na sa kanila. Bakit napapangisi ka? Hindi ka ba nakukonsensya na sila lang ang nagtatrabaho tapos ikaw, nakatayo lang? Bakit? Ikaw ba ang boss dito? Napataas ang kilay ni Rafael. Nagpalipat-lipat ang paningin ng mga trabahante kina Mira at Rafael. Bago pa man mapagsabihan ng dalaga, nagsalita si Kuya Ram. Nako, anak, pinigilan siya ni Rafael at sinenyasan na huwag sabihin sa dalaga na siya ang amo at engineer sa site.
Tila nag-e-enjoy siya sa reaksyon ng dalaga kaya hindi na niya ipinaalam na siya naman talaga ang engineer kaya nasa ibaba lang siya at nakatingin sa mga construction workers. So, gusto mong umakyat din ako sa itaas at magtrabaho gaya ng ginagawa nila? Nakangising tanong ni Rafael. Bakit? Nagtatanong ka pa, pambabara ni Mira. Pero makikita mo bang umakyat ako sa taas? Paano kapag umakyat ako tapos pagpunta mo rito nakababa na ako? Magiging unfair pa rin ba yun sa'yo? Mira bago inabot ang mga orders ng mga construction workers. Heto na ang orders. 30 lahat yan, mga kuyas, 2,100 lang. Pwede niyong gawing 2,500 para ibubulsa ko ang sukli, pabirong wika ni Mira. Baka ako pwede maging 2,000 lang, anak, para sulit, patotsyada ni Manong Ben na siyang ikinangiti ni Mira. Nako, mga kuyas, lugi naman ako dyan, asep ni Mira. Here, biglang sambit ni Rafael at napalingon si Mira sa lalaki. Napakunot na ng noo si Mira nang makita ang 3,000 na inaabot ng lalaki sa kanya. Ano yan? Tanong ni Mira. Alam kong pera yan, ang ibig kong sabihin para saan yan? Bayad, naging wika ng lalaki na ikinatempi ni Mira. Napatikim si Mira at nagsalita, nasanay kasi akong sila Kuya Ben magbabayad, hindi ko alam na ikaw na pala. Oh, hala akin na. Kinuha ni Mira ang bayad bago tumingin sa lalaki. Wala akong dalang panukli, ibabalik ko na lang, bago pa man makapagtapos sa pagsasalita si Mira, sumingit na si Rafael. Keep the change, wika ni Rafael na ikinalaki ng mata ni Mira nang mapagtanto ang reaksyon niya. Hindi na, baka kailangan mo to sa muli, hindi na naman nakatapos sa pagsasalita si Mira. I insist, para yan sa hard work mo. Nagpunta ka pa rito at nag-effort ka para ihatid yan kaya sayo na ang sukli, wika ni Rafael. Pinipilit mo ako naging wika pa nga niya. Bukas dalhan mo ulit kami ng tanghalian, same order pa rin, wika ni Rafael. Ito pala ang ginagawa ni, hindi nakatapos sa pagsasalita dahil binigyan niya ito ng nakamamatay na tingin. At umalis na. Oh, ikaw ang tagadala, ang kaso may ginagawa akong trabaho na hindi mo makita kaya umayos ka. Huwag maging unfair. Bukas, bago ako pumunta sa karenderya, bibisita ako rito. Kapag nakita kitang nagtatrabaho ng maayos, hindi na kita guguluhin pa, naging wika ni Mira. Ayoko rin magkautang, dagdag niya at dali-daling umalis. Tignan mo iyon, mukhang nahulog na kay ate ang binata kay ate, saad ni Manong Ben at saka tumawa. Maligo tayo, pero nakakalito na mga ito. Magbabayaran ba? Gulat na saad ni Mira bago naglakad palayo. Buong araw na nasa isip ni Rafael si Mira. Hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya at bakit ito na lang ang bukang bibig ng kanyang puso't isipan. Basta't ang alam niya, napapasaya siya ng babae. Napailing-iling si Rafael. Pupunta lang siya sandali sa site pagkatapos mabigyan ng instructions ang construction workers. Ngayong alam niyang pupunta si Mira sa site, hindi niya maipaliwanag pero parang gusto na lang ni Rafael na araw-araw pumunta sa site. O pupunta ka ulit sa site. Akala ko ba may meeting ka sa isang investor natin sa kumpanya, pagtatanong ni Dashkov sa kanya na siyang ikinitingin lang ni Dash Belleville. Si Dashkov naman nakilala na ang kapatid ay nanliit na lang ang mga mata habang nakatingin dito. Hindi nito kailanman pinapahuli ang meeting pagdating sa kumpanya at tungkol naman sa site ay alam niyang pagbisita lang ang ginagawa natin kaya ganoon na lang ang pagtataka ni Dashkov nang mapansin na tila ganado at porsigidong magpunta ang kapatid sa site. I smell something fishy, dude, naging wika na lamang ni Dashkov na siyang ikiniling-iling na lang ni Dash Belleville. May kailangan nga akong gawin doon at I still need to look for our workers. Isa pa, kailangan palido lahat ng trabaho nila dahil building ko ang ginagawa nila, pagdadahilan pa ni Dashvel na siyang hindi naman nagpatinag kay Dashkov. Hindi mo ako maloloko, Vel. Lahat ng pasikot-sikot dyan sa utak mo, kabisado ko na, lumapit si Dashkov at palihim na kinausap ang kapatid. Ano, may chicks ba sa site kaya pupunta ka ng ganito kaaga? Nang marinig ang mahinang pagmumura ni Dashvel ay doon na napahagalpak ng tawa si Dashkov. Sabi na hindi mo ako maloloko, Vel. Sabihin na nga nating gusto mong palido ang pagkagawa mo, gusto mong ikaw mismo ang nagche-check at tumitingin doon sa gawa nila, pero hindi naman mababago ang oras ng pagpunta mo. Mga 10:00 ka na pumupunta doon. Alam ko yan kasi nagkakasabay tayo sa pag-alis.
Labis ang pagtataka ni Dashkov nang makita na pumapasok ng ganito kaaga si Dashvel. Napailing-iling si Dashkov at tapik ang balikat ng kapatid. Life's changing, dude. Ipakilala mo ako sa chicks para kapag ayaw mo na, akin naman. Naging panunukso pa ni Dashkov. Kinuha na ni Dashvel ang kanyang gamit at tapik ang balikat ng kapatid. Excited na siyang makarating sa site kaya halos paharurot na niya ang kanyang sasakyan. Hindi na siya makapaghintay pa na makita ang dalaga. Pagkarating niya, kaagad niyang inilibot ang paningin sa buong site. Hinahanap ng mga mata niya si Mira. Dumating na ba siya? Kaagad na tanong niya sa mga trabahante. Lumingon-lingon din ang mga ito sa paligid. Mukhang wala pa, sir. Masyado pa naman kasing maaga, baka nakahilata pa yon sa higaan niya. Naging wika ni Manong Ben na siyang ikinangiti ng ibang mga trabahante. Pati si Dashvel ay napapangiti sa sinabi ni Manong Ben. Tumingin si Dashvel sa relo niya at napabuntong hininga. Maaga pa pala, bulong niya. Masyado siyang naging maaga. Mukha ngang mas naging excited siyang makita ang dalaga. Lumakad si Dashvel palayo sa mga construction workers. Hindi alam ni Mira na naghahanap sa lalaki kahapon na sinabihan niyang babantayan niya at titingnan kung ginagawa ba nito ang trabaho nito. Ganoon na lamang ang pagkakunot ng noo ni Mira nang makitang hindi niya iyon nakita sa site. Nilapitan niya ang mga trabahante at nagtanong. Nandito na yung lalaki kahapon, mga kuyas, pagtatanong na ni Mira sa mga trabahante na siya ang ikinalingon-lingon ng mga ito sa paligid. Nandito na daw yun, nak. Kanina pa nga yun maagang nagpunta si Sir, ang kasamahan namin yun Halos sabay-sabay lang din kaming dumating dito, wika ni Manong Ben. Masaya siya dahil mukhang nagseseryoso na sa trabaho ang lalaki dahil maaga na itong pumapasok. Umaasa na lang siya na sana ay nagtatrabaho ito ng maayos. Oh, ayan na pala siya, nak, wika ni Manong Ben. Sa paglingon niya, tila nag-slow motion sa kanya ang paglabas ni Rafael sa tent at ang paglalakad nito sa gawin niya. Pati ang pagbaba ng paningin niya mula sa gwapo nitong mukha pababa sa kamakaway nitong mga pandesal, ay tila nag-slow motion na rin sa paningin niya. Nakanganga siya at tila naglalaway habang ang tingin ay nasa mga pandesal pa rin. Napapalunok siya. Ngayon lang siya nakakita ng ganoon kagandang tanawin sa umaga. Nabalik sa realidad si Mira nang may biglang pamitik sa noo niya. Si Rafael, ang lalaking pinaglalawayan niya pala, ang pamitik sa kanya. Palihim lang na napapaisip sa tabi si Mira at saka matatag na napatingala sa lalaki. Nakapamaywang na hinaharap ito dahil matangkad ang lalaki at kailangan niya pang tumingala para makita ito sa mukha. Mabuti naman at tumutupad ka sa usapan. Maaga ka raw, sabi ng mga kuyas ko rito. Good job. Magandang simula yan, bibong wika pa ni Mira na napapalakpak na siyang ikinatitig ni Rafael. Aksidente naman niyang natingnan ng isang babaeng nagtitinda din ng kakanin sa site na malagkit ang tingin sa pandesal ng lalaki kaya pinandilitan niya iyon ng tingin. Talandang babae, kitang sa akin kumakaway ang pandesal nakikisiksik pa, asap ni Mira sa sarili habang pinandidilatan ng tingin ang babae. Ibinaba na ni Mira ang kanyang paningin sa mga kumakaway na pandesal ng lalaki at saka napatikim. Bakit hindi ka pa nagdadamit? Isuot mo na ang damit mo. Masyado yang sagabal sa paningin ng mga tao rito, hindi magandang tingnan, wika pa niya na siyang ikinagulat lang ng mga trabahante. Si Rafael na nakarinig niyon ay napanganga. Sa uulitin, biro pang wika ni Mira sa sarili. Lingid sa kaalaman niya, napansin pala siya ni Rafael na kanina pa nakatingin sa abs niya, bagay na siyang mas lalo lang ikinangisi ng lalaki. Kung kanina ay sa pandesal siya nakatingin, ngayon naman ay napapalunok na siya sa nangingibabaw na biceps ng lalaki. Ang suot kasi nitong damit ay yung walang sleeves kaya ito naman ngayon ang kumakaway sa paningin niya. Ulam, naging wika na nga lamang ni Mira sa sarili. Ganoon na lang ang gulat niya nang biglaang dumilim ang paningin niya. Ang akala niya ay nahihimatay siya sa sarap na nakikita ng mga mata niya. Yun pala, tinakpan ng Kuya Manong Ben niya ang kanyang mga mata. Tama na ang pang-umagahan mo, nak. Busog ka na, pabirong wika nito na siyang ikinatawa na lang ng mga trabahante. Si Mira naman ay hindi na maiwasan ang mapamaang siyang napapaiyak at kahit na nangungulit ang mga biceps ng lalaki sa kanya ay pinigilan niya ang sariling mapatingin muli rito. Ano pang ginagawa nyo? Magtrabaho na kayo. Sayang ang oras. Tumatakbo ang oras kaya huwag kayong patambay-tambay,
Wika pa ni Mira na tila pinagsasabihan ang mga trabahante dahilan para magtawanan na lang ang mga ito. Si Mira naman ay napapakunot noon na lang dahil sa pagtatawanan na ginagawa ng mga kuyas niya. Anong tinatawa-tawa nyo ha? Paniningil na ni Mira sa mga lalaki na siyang hindi naman ikinatinag ng mga ito. Oo na po, madam, magtatrabaho na po, abong wika ni Manong Ben na siyang ikinanguso na lang ni Mira. Tila yata pinaglalaroan siya ng mga lalaking itinuring niya na ring mga ama. Doon nga ay nagsiyakyatan na ang mga lalaki sa itaas ng building para magtrabaho. Sinundan naman ng tingin ni Mira si Rafael na ngayon ay maingat nang umaakyat sa itaas. Kasalukuyang nakatitig si Mira sa lalaki nang biglaang may nagsalita sa gilid niya. Ang Yumi naman ng Fafa na yan. Alam mo na pangalan niya, Tay. Pa-share naman sa akin at nang ma-add ko sa Facebook para masimulan ko na ang love story naming dalawa, napalingon si Mira sa nagsalita. Ganoon na lang ang pagnganga niya nang makita ang babae kanina na malagkit din ang pagkakatingin kay Rafael. Mukhang hindi ito nakuha sa panliliit niya ng mata kanina. Alam mo, Tay, ang landi mo, Tay, prank ang wika ni Mira sa dalaga na siyang ikinakunot na ng noon nito habang napapatingin sa kanya. Bago pa man makaangal ang babae ay inunahan niya na ito. Kapag alam mong may nakona na, layuan mo na, Tay. Akin na yan. Ako na ang nauna. Kumakawi nga sa akin yung pandesal, niyan eh. Tinutokso pa ako ng mga biceps kaya maghanap ka ng iba. Kung gusto mo kay Kuya Manong Ben ka na lang, may paobra pang kape sa umaga, wika pa ni Mira na siyang ikinangiti ng dalaga. Tay, okay ka lang. Tatay ko yun eh. Wika pa nito na siyang ikinanganga ni Mira. Halos mabilaukan pa siya sa sarili niyang laway. Alam niyang may anak ang Kuya Manong Ben niya ngunit hindi niya aakalain na ang dalaga pala ang palagi ang nagtitinda ng kakanin sa site ay ang anak pala nito. Hindi naman kasi siya ipinakikilala ng Kuya Manong Ben niya na siyang itinuturing niya na ring ama kaya ganoon na lamang ang gulat niya. Basta stay lang ako kay Papa Pogi, wika pa nito na tila kinikilig pa habang nakatingala sa itaas. Hindi alam ni Mira kung bakit naiinis siya nang malaman na may nagkakagusto sa lalaki dahilan para hinailan na niya ang dalaga palabas ng side. May tinitinda ka pa ba? Bakit hindi ka nalang mag-focus doon? Tara na sa labas, Tay. Huwag kang abusado, wika pa ni Mira. Padabog namang kinuha ng dalaga ang mga paninda nitong kakanin na ibinilin sa gilid ng tent para tingnan ang binata kanina. Sinaman pa muna nito ng tingin si Mira bago tuluyang umalis, bagay na siyang ikinanganga ni Mira. Napapaisip na lang si Mira nang maiwan na siya sa ere. Hindi niya aakalain nasa saman siya ng tingin ng anak ng Kuya Manong Ben niya. Bamantong hininga si Mira bago tumingin muli sa site na siyang pinagtatrabahuhan ng mga lalaki. Ganoon na lang ang pagtili ni Mira nang makita ang gwapong mukha ni Rafael na sa itaas ng building. Ngunit nang maalala na may duty pa pala siya ay kahit gusto man niyang manatili at pagmasdan ang gwapong mukha ng lalaki ay hindi po pwede. Mapapagalitan siya ng amo niya sa carinderia kapag na-late siya. Bamantong hininga na lang siya at nagpa siya ng umalis. Lingid sa kaalaman niya ay kanina pa pala may nakamasid sa kanya. Lingid sa kaalaman niya ay may nalulungkot pala sa pag-alis niya. Si Rafael, pwede ka nang bumaba, sir. Alam naman naming nagpapalakas ka lang sa anak namin yun eh. Bumalik ka na lang sa tanghali, sir kasi Chuck eh, masisinghot sa ibaba hanggang ngayon eh. Hindi niya pa rin yata alam na ikaw ang engineer dito at ang may-ari ng building na to, wika ni Manong Ben na siyang ikinangiti naman ni Rafael. Huwag niyo nang ipaalam, nag-e-enjoy pa ako sa mga reaksyon sa mukha niya. Masyado kasi siyang cute kaya hindi ko na mapigilan ang sarili kong mapatitig sa kanya. Nakakawala ng problema. Wika pa ni Rafael na may maliit na ngiti sa labi na siyang ikinangisi na lang ng mga trabahante. Nako, sobrang cute nga naman ang anak namin yun, sir. Kaya nga lahat ng lalaki rito nirerespeto yun eh. Kahit mabunganga paminsan-minsan nasa tamang katayuan naman siya. Basta wala kang gagawing masama sa mga mata niya okay na okay ang batang yun. Yun nga lang hindi niya alam na ikaw ang engineer dito kaya ganoon yung nag-react. Ayaw niya kasi yung mga unfair na tao lalo na yung mga nagmamaliit na sa kapwa. Kaya mahal na mahal namin ang batang yun eh. Bibo na at may katayuan pa sa buhay. Si Tatay Ernan yung lolo nun, baldado na kaya siya ang tumataguyod sa pamilya. Napakatatag ng batang yun kahit na marami nang nakaharap na pagsubok nananatili pa ring matatag para sa lolo niya at kapatid niya.
Sa murang edad ay nagtatrabaho na siya kaya proud na proud kaming mga taong itinuturing na ring anak ang batang iyon. Proud na wika ni Manong Ben na siyang ikinangiti ni Rafael. Maswerte siyang may mga taong katulad niyo na nagmamahal at nirerespeto siya, nakangiting wika ni Rafael. Kasi mahal-mahal naman kasi ang babaeng iyon, dugtong pa ni Rafael na siyang ikinangisi na lang ng mga trabahante. Kaya nga napamahal ka na sa anak namin yun sir eh. Kasi kamahal-mahal ang batang yun, patotsyada ni Manong Ben na siyang ikinela na lang ni Rafael. Tinapak niya ang mga balikat ng mga trabahante niya lalo na si Manong Ben na siyang mas malapit kay Mira. Masaya akong minahal niya ang babaeng yun. Proud ako sa inyo. Saludo ako sa inyo, kuya. Minahal niyo ang babaeng deserve na mahalin ng buong mundo, nakangiting wika ni Rafael na siyang ikinangiti lang ng mga lalaki. Nako, wala yun sir. Kahit sino naman siguro mga taong makakasalamuha sa batang iyon ay mamahalin din iyon. Kahit nga yung amo niya sa Carinderia, sisinghalan man alam naming anak na rin ang turing ni Aling-Aling Marta sa batang yun, napatanggo-tango lang si Rafael. Hindi mapigilan ang maging masaya na lang sa dalaga dahil marami ang nagmamahal dito. Sige, dahil minahal nyo ang babaeng iyon, dahil kita ko rin naman na palido ang trabaho nyo at ang dedikasyon nyo rito ay bibigyan ko kayo ng bonus at patataasin ko pa ang sweldo nyo. Okay na ba yun? Anunsyo ni Rafael sa mga trabahante na siyang ikinanganga ng mga ito. Talaga, sir. Totoo ba yan? Hindi na makapaniwalang wika ng mga trabahante na siyang ikinatawanan ni Rafael at saka tumango sa mga ito na halos yakapin na siya sa saya. Nako, sir, kahit pakasalan mo na ang anak namin yun botong-boto na kami sayo. Sir, biro pa ng isang trabahante na siyang ikinatawa na lang nila sa site. Natapos ang araw na naging ganado sa pagtatrabaho sa site ang mga trabahante. Kahit noong dumating si Mira para sa tanghalian na order nila ay halos yakapin na nila ang dalaga sa saya na siyang takang-taka namang ikinay ni Mira sa mga ito. Napailing-iling na lang si Mira dahil sa pagtataka. Si Rafael ay nasasarapan iyon sa mga mata ni Rafael. Nagtagal ang setup nilang iyon, ang pagbisita ni Mira sa umaga at ang paghahatid nito ng pananghalian sa kanila na siyang pal-Aegean namang inaabangan ni Rafael. Lingid sa kaalaman ni Rafael na siyang pumapasok sa umaga para lang makita ang mukha ni Mira bagay na siyang napapansin na ng pamilya nito maliban kay Dashkov na siyang may alam na sa ginagawa ng kapatid sa side. Nandito na si Mira, kaagad na pagtatanong ni Rafael. Nang ganitong oras nandito na yun dahil alas 9 ang duty niya sa Carinderia lampas alas 9 na kaya baka hindi na yun darating, wika pa ni Manong Ben na siyang ikinalungkot naman ni Rafael. Hindi niya alam pero ngayong hindi niya nakita sa umaga ang dalaga ay tila yata kulang ang umaga niya tila yata mabigat ang loob niya iba pala kapag nasasanay ka nang nakakita ang presensya ng isang tao dahil hahanap-hanapin mo yun dumating ang tanghali at wala pa rin silang nakitang Mira na bumibisita o kaya ay naghahatid ng pagkain sa side. Lingid sa kaalaman nila ay nagpaalam pala ang dalaga sa Carinderia na absent muna ng 3 araw dahil sa check-up ng lolo nito si Rafael naman ay makikitang nakatulala ng nakaupo sa ilalim ng tent. Iba ang araw na may Mira sa paligid nila at iba ang araw na wala ito mas matamlay at mas tahimik pala ang site kapag walang Mira doon maliban doon ang ingay-ingay ng site dahil sa dalaga malakas na bomantong at matatag na tumayo na kapag desisyon na siya bibisita siya sa Carinderia na siyang pinagtatrabahuan ng dalaga nagbabaka sakali na baka naroon lang ito. Ang mga trabahante naman ay napapatingin sa gawin ng amo nagtataka na silang napapatingin dito nang mapansin na napapatayo na ito mula sa pagkakaupo nito sa upuan terrace sa Carinderia dahil hindi naman naihatid ang order natin tayo nang pumunta roon tanghali na rin kumain muna tayo bago bumalik dito wika pa ni si Rafael ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang hindi ang dalaga ang madatnan niya. Oo na po ang order nyo kay Aling-Aling Marta, mga sir. Wika pa ng babaeng bagong dating na siyang ikinakunot ng noon ni Rafael sakto namang nakababa na ang mga construction workers na siyang kilala ang babaeng bagong naghahatid sa orders nila Jasmine ikaw pala nasaan na si Mira at ikaw na ang naghahatid ng pagkain sa mga gwapo pong katulad namin pagbibiro pa ni Manong Ben na siyang ikinatawa na lang ni Jasmine si Rafael na absent siya ng 3 araw dahil schedule ng check-up ng lolo niya bakit nga po pala kuya kuryoso ng pagtatanong ni Jasmine sa mga lalaki si Rafael ay bahagyang nalungkot tila yata
nangungulila siya sa presensya ng dalaga kahit isang araw pa lang na hindi sila nagkikita doon niya mas na-realize na iba ang araw kapag hindi niya kasama si Mira na mas ganado siya at mas maaliwalas ang mukha niya kapag kasama ang dalaga sa 3 araw na wala si Mira sa site ay tila naging tahimik ang buong paligid ang tila maingay at puno ng tawanan na site ay naging tahimik noong mga araw na wala si Mira kahit si Rafael na tila inaabangan ang pagdating ni Mira para bisitahin sila sana mas maulang dumating si Mira kaysa kay Sir nakakatakot pala si Sir kapag hindi na nakangiti mas nakakatakot siya ngayon kaya noon naging wika pa ni Jethro na siyang sinang-ayunan naman ng iba ganoon na lang ang pagtayo nila nang dumating na si Rafael dumating na si Mira diretsahang pagtatanong nito na hinahanap ang dalaga bagay na siyang ikiniling-iling na lang ng mga trabahante si Rafael nang tingin ang inaasahan niya ay makikita na niya ang dalaga pagdating sa side dahil angas 3 araw na magmula nang mawala ito sige na magsimula na kayo sa trabaho nyo hindi na nakatapos sa sasabihin si Dashbell nang may bigla ang nagsalita sa likuran niya mga kuyas bibong pagwika ni Mira nang makarating na sa naturang site si Rafael naman ay naistatwa na sa kinatatayuan ang boses na iyon kahit sa maliit na panahon ay nagawa niyang kilalanin at pakatandaan ang boses na iyon ang dalaga sigurado siyang boses iyon ni Mira at nang makita nga at makumpirma na nandoon nga si Mira sa harapan nila ay mabilis na sumiklab ang kasiyahan sa puso ni Rafael na luluha siya sa saya at hindi na alam ang gagawin pa, at doon nga, dahil sa saya ay hindi na niya namamalayan na nahigit niya na pala ang dalaga at niyakap ng mahigpit, tila nangungulila sa presensya nito kahit 3 araw lang naman itong wala sa site. Si Mira naman ay labis na natitigilan. Nagtataka siya kung bakit niyayakap na siya ng lalaki, maski ang mga construction workers na siyang nasa harapan nila ay natitigilan na rin. Nagkatinginan ng mga lalaki at doon nga ay nakisali na sila sa yakap pa ng dalawa. Si Mira, kahit nagtataka man sa biglaang pangyayari ng mga ito sa kanya ay hindi mapigilan ang mapatawa. Ganon niyo ba ako na-miss kaya ang higpit-higpit ng yakap niyo sa akin, pagbibiro pa ni Mira sa mga lalaki na siyang sabay na kinasagot ng mga ito. Oo, na-miss ka namin, tugon ang mga ito na siyang ikinatawa na lang ni Mira. Kumalas na siya sa yakap at saka tiningnan ang mga lalaki, lalo na si Rafael na ngayon ay napatikim na. Sige na, balik na sa trabaho. Pag-uutos pa ni Rafael. Kaya nang makita nga ang pagkunot ng noo ni Mira ay peke na siyang napapatawa na siyang sinabayan naman ng mga construction workers. Tayo pala, tara na. Balik na tayo sa trabaho. Pagtatama pa ni Rafael sa nang nasabi na niya na siyang ikinangiti na ni Mira. Doon nga ay masayang nagsiyakayatan ang mga lalaki para magsimula na sa trabaho ng mga ito. Si Mira naman ay napapangiti ng nakatingala sa mga lalaki na ganadong nagtatrabaho na sa itaas. Nasa ganoon siyang posisyon nang biglaang may nagsalita sa gilid niya. So ikaw pala yung palaging pinupuntahan ng kapatid ko rito, bigla ang pagwika ni Dashkov na siyang ikinakunot ng noo ni Mira. Nagtataka siya kung sino ang kausap nito at kung sinong kapatid ang tinutukoy nito at nang tumingin na ito sa kanya nang may magandang ngiti sa labi ay doon na napagtanto ni Mira na siya nga ang kausap ng lalaki. Ang pinagtataka lang niya ay kung sinong kapatid ang tinutukoy nito. Hi, I'm Dashkov Montenegro, kapatid ni Rafael, and you are, pakilala nito habang nakalahad na ang kamay sa harap ng dalaga na siyang ikinataas lang ng kilay ni Mira. Samantala, si Rafael ay napapamura na lang nang makita ang kapatid dahil kilala ang kapatid niya sa pagiging babero ay natatakot siyang baka magpakilala ito sa dalaga at masabi na siya ang engineer sa naturang site. Gusto niyang siya mismo ang magsabi sa dalaga sa tamang oras. Sino si Rafael? Nagugulantang ng wika nito. Siya ang engineer at ang may-ari ng building na to, wika pa ni Dashkov. Sakto namang nakababa na si Rafael dahilan para ituro niya ito. Oh, nandyan na pala ang kapatid ko. Si Mira naman na nakita pa lang ang paglalakad ng lalaki papunta sa gawin nila ay napanganga na lang at hindi na makapaniwalang nakatingin sa lalaki hanggang sa makarating na ito sa kinatatayuan nila ay nanatili lang siyang nakanganga rito, tila hindi na makapaniwala sa nalalaman. Ikaw ang engineer dito sa site, nauutal at tila hindi mawaring wika ni Mira sa lalaki na nasang seryoso lang na ikinitingin nito sa kanya. Sinaman pa nito ng tingin si Dashkov bago siya binalingan ng tingin.
Ganoon na lang ang gulat ni Mira nang hilahin na siya ng lalaki palayo sa kap at matigil na nga sa paglalakad ay kaagad napapayuko siya. Ikaw ba talagang engineer dito sa site? Si Dash naman na siyang narinig iyon ay kaagad na nag-isip ng paraan para hindi magalit sa kanya ang dalaga. Gusto niyang tamang mga salita ang masabi niya dahil ayaw niyang iwasan siya ng dalaga. Hindi ko intensyon magsinungaling, masyado lang akong natuwa. Hindi na nakapagtapos sa pagsasalita si Rafael nang bigla ang yumuko si Mira sa harapan niya. Sorry po sir, hindi ko po alam. Paghingi na ng tawad ni Mira na siyang ikinatigil na ni Dashbell. Ang akala niya ay magagalit ito dahil nagsinungaling siya pero yumuko pa ito para humingi ng tawad sa kanya. Napapasilay na ang magandang iti sa labi ni Dashbell bago ay nalalayan ng babae. Sa pagkakatayo si Mira naman ay napapangiwi na lang at hindi na alam ang gagawin sa harapan ng lalaki. Napansin naman ni Dash Vapesbell na siyang ikinalibog dalaga ay mabilis nang nagsalita si Dash Vapesbell at hindi alam ni Mira kung bakit biglaan na lang nagsitaasan ang balahibo sa balit niya nang marinig ang pangalang binanggit ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit tila yata iba ang naging dating ng pagbigkas ng lalaki sa pangalan niya, gayong ilang tao na naman na ang tumatawag sa kanya sa ganoong paraan. Sige po sir, nauutal na wika ni Mira bago awkward ang umiti at tumalikod. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang magsalita na naman si Dash Vapes pangalan o kaya sa nickname nito ay hindi magiging maganda. Sige po. Bago pa man makaalis si Kara ay nagsalita pang muli si Dashbell sa huling sasabihin niya, and please huwag kang maging awkward, sanay hindi magbago ang pakikitungo mo sa akin. Kung anong pakikitungo mo noon sa akin ay sana ganun pa rin. Mamaya wika pa ni Rafael na siyang peke ng ikinangiti ni Mira. Bilis na siyang tumalikod at doon ay wala na siyang lingon-lingon, naglakad. Bagay na siyang palihim na lang na ikinatawa ni Dashbell. Lingid sa kaalaman niya nakikinig pala si Dashkov sa usapan nila. Bigla ang pagsasalita ni Dashkov sa likuran ng kapatid na siyang mabilis na ikinalingon nito. Ganoon na lang ang pagnganga ni Dashkov nang suman na siya ng tingin ng kapatid at iniwan sa ere. Mukhang nagsisimula na maging possessive ang kambal ko. Hindi ko naman aagawin ang babae niya. Napailing-iling na lang siya at palihim na napapangisi. Mabilis na lumipas ang araw at mula sa ilang araw na katahimikan sa site ay bumalik na ang sigla sa naturang lugar dahil lang sa pagbabalik ni Mira. Pati si Rafael na ilang araw nang wala sa mood ay makikita nang napapangiti. Iba noon na kahit age pa ang labi para sa isang ngiti ay hindi nito magawa-gawa. Nandito na ang order nyo mga kuyas. Pagsigaw na nga ni Mira nang makarating sa side ang mga lalaki naman na narinig na ang boses ni Mira ay mabilis nang nagsilapitan sa dalaga. Si Mira naman ay hindi na mapigilan ang mapatawa pero nang makita na si Dash Vape salita, 2,100 pa rin sir. Formal na wika ni Mira na siyang ikinatigil na ni Rafael sa pagkuha ng pera. Napatingin siya sa dalaga at napabuntong hiningan na lang iniabot niya ang pera na mabilis na kinuha ni Mira. Ito po suklay. Mabilis na napailing-iling si Rafael. Keep the change wika ni Dash Vapes. Iniabot pa rin sa kamay ng lalaki ang sukli. Ganoon na lang ang pagkurap-kurap ng mata ni Mira nang mapansin na napapatitig na sa kanya ang lalaki. Bakit po napakurap-kurap na wika ni Mira na siyang buntong hininga na ni Dashbell. I told you huwag kang maging awkward sa akin dahil ang sa nalaman mo na ako ang engineer at ang may-ari ng building na, wika na ni Dashbell na siyang ikinang uso na lang ni Mira. Ganoon pa man ay hindi iyon naging dahilan para mawala ang kaingayan nila sa naturang side. Sa sumunod na araw, gaya ng inaasahan ay maaga pa ring naghanda si Mira para sa pagbisita sa site. Nakasakay na siya sa jeep at paparating na siya sa may site nang may biglang sumakay na 3 lalaki. Ganoon na lang ang pagliwanag ng mukha ni Mira nang makita kung gaano ito kagwapo sa paningin niya, kaya ang plano niyang pagbaba sa may site ay nag-extend pa ng ilang kilometro dahil sa mga gwapong lalaking kasakay niya sa jeep. Bakit ngayon ka lang 9 ang duty mo? Hindi ko sinabing 10, ginawa ko na ang 10 ang duty mo dahil alam kong tulog mantika ka pero na-late ka pa rin. Patininghal na ni Aling-Aling Marta sa kanya pagkarating sa karenderya na siyang ikinang uso na lang ni Mira. So ma'am, ganda, may mga gwapo na patigil na sa pagsasalita si Mira nang sumingit na ang amo nito. Gwapo, nasan ang gwapo? Sunod-sunod pa na pagtatanong ng amo na siyang mahinang ikinahon sa pagsasalita si Mira at napaigtad na lang siya nang biglaan na siyang hinampes ng amo. Kaya pala nalit ka, nagbi-hunting ka pa palang bata ka. Paniningil pa ng amo na siyang ikinangiti na lang ni Mira. Nako, si ma'am ganda parang hindi na excite nung narinig na may gwapo. Patotsyada na nga labang ni Mira sa sarili. Hindi na niya iyon si Davey pa sa amo dahil alam niyang pagagalitan lang siya nito. Huwag mo akong tawanan Mira, hala, umalis ka na sa harapan ko at magtrabaho na. Tulungan mo sila Jasmine na kanina pa nag-aasikaso
sa mga customers samantalang ang iba ay nagawa pang mag-boy hunting pagpaparinig pa ng amo na siyang ikinang uso na lang ni Mira at tumulong na samantala ang mga lalaki naman sa site ay parang tanggang napapaisip kung ano na naman ang naging dahilan ni Mira para hindi ito bumisita sa site. Akala nila ay tuloy-tuloy na ang pagbisita ni Mira sa site mula sa ilang araw na absent sa Karen ngunit heto at naudlot na naman kaya sa pangunguna ni Dash Vapes na nila na bisitahin na ang dalaga sa Carinderia. Kara, lapit ka muna, pagtawag ni Aling Marta sa dalaga na siyang kaagad na ikinalaki nito sa amo. Ano po yun ma'am, ganda, wika pa ni Mira na tila binobola ang amo na siyang equip ng laki ng mga mata nito. Si Mira na nakita pa iyon ay napapakamot na lang sa ulo. Naku, huwag mo akong mabola-bola at hindi ako madadala dyan, paniningil pa ng amo na siyang ikinang isi na lang ni Mira. Ihanda mo na mga order ng mga construction workers, malapit ng tanghalian dapat ay mahaturan mo ang mga yon ang pagkain. Pag-uutos pa nito sa kanya na siyang mabilis na ikinasal. Sudo ni Mira, right away ma'am, ganda bibong, wika ni Mira bago tumalikod na siyang ikiniling-iling na lang ng may-ari sa Carinderia. Kasalukuyang inihahanda ni Mira ang orders ng mga kuyas niya and biglang pumasok si Jasmine sa kusina. May naghahanap sa pagtawag nito sa kanya na siyang ikinakunot ng noon ni Mira. Wala siyang maisip na taong posibleng naghahanap sa kanya. Sino raw? Napaisip naman ang kasamahang dalaga sila at yung mga construction workers. Wika pa ni Jasmine na siyang ikinalas na ni Kara sa kusina. Ganoon na lang ang pagnganga niya nang makita ang mga kuyas niyang nasa loob na ng Carinderia. Kara anak, bigla ang pagtawag ni Manong Ben sa kanya na siyang nakakuha na sa atensyon ng lahat ng customers. Bagay na siyang ikinang na ni Mira, kaagad niyang nilapitan ang mga lalaki para kausapin na ito. Anong ginagawa niyo rito? Hinahanda ko ng orders niyo sa kusina, papunta na ako roon sa site. Nang sinabi ni Jasmine na nandito raw kayo, na miss nyo na ba ako kaya kayo nang kusang nagpunta rito? Pagbibiro pa ni Mira na siyang ikinatawanan ng mga construction workers na miss ka ako namin ng pagkain, hindi na kami makapag-antay na makakain na kaya kami na ang nagpunta rito anak, pagkain ang ipinunta namin hindi ikaw. Pagbibiro pa ni Manong Ben na siyang ikiniling-iling na lang ni Mira, alam niyang binibiro lang siya ng mga kuyas niya. Kasalukuyan silang tumatawa nang bigla ang magsalita si Dashvel na tahimik na nakaupo sa upuan. Bakit hindi ka nagpunta kanina sa site? Seryosong wika nito na siyang ikinatahimik na nila maski ang mga construction workers ay napapangiwi na lang. Akmang magsasalita pa si Mira para magpali sa nangyari nang magulat na lang siya sa biglaang pagtayo ni Dashvel at ang paghila nito sa kanya palabas ng Carinderia. Sorry sir, hindi ako nakapagpaalam na hindi ako makakapunta. Pero ano, parang hindi na naman siguro kailangan na pumunta pa ako roon ng umaga. Hindi na nakapagtapos pa sa sasabihin si Mira nang biglaan na siyang hinapit ng lalaki sa isang mahigpit na yakap. Bagay na siyang malaking ikingulat na ni Mira. Akmang itutulak na niya ang lalaki nang mas lalo lang humigpit ang pagkakayakap dito sa kanya. Please let's stay like this for a while, wika pa ni Rafael na siyang hinayaan na ni Mira. Alam niyang hindi niya ito mapipigilan sa plano nito kaya hinayaan na niya ang lalaki. Nag-ante si Mira ng ilang minuto, nagbabaka sakali nakakalas lang din ang lalaki sa yakap. Pero lumipas na ang ilang minuto ngunit tila yata wala itong balak na pakawalan siya. Sir, I miss you, bigla ang wika ni Mira at tinitigan siya. Dahil gusto kita, pag-amin na ni Rafael na siyang ikinagulantang ni Mira. Bakit ako, sir? Marami namang mas maganda at sexy, tapos mayayaman pa sila. Sila na lang ang gustuhin mo, sir. Pagtataboy ni Mira sa lalaki na siyang mas lalo lang ikinatitig ni Rafael sa dalaga. Dahil ikaw ang tinitibok ng puso ko kaya bakit hindi ikaw ang mamahalin ko? Puso ko na mismo ang tumitibok, Mira. Sa tingin mo, may magagawa pa ako. Gusto kita, gustong gusto, yan palagi ang sinasabi ng puso ko. Nagulat na lang si Mira nang biglaan siyang hawakan ni Rafael sa pisngi. Hihintayin kita hanggang sa magkagusto ka sa akin, Mira. I will make you fall for me, tandaan mo yan. Mamahalin mo rin ako gaya ng pagmamahal ko sa'yo, wika pa ni Rafael. Tila tinatatak sa buong lugar ang pangako niyang iyon. Kung noon ay si Mira ang pupunta sa site para sa lalaki, ngayon naman ay si Rafael na ang pumupunta sa Carinderia para sa dalaga. Tinupad ng binata ang naging pangako nito na hihintayin niya ang dalaga at gagawin niya ang lahat para mahalin din siya nito. Palagi nitong bumibisita sa Carinderia at ginagawa ang lahat gaya ng ginagawa ng isang manliligaw sa babae. Flowers and chocolates for the M of Carinderia dig. Mapagbirong wika ni Jasmine bago inilatag ang bulaklak at mga chocolate sa harapan ni Mira, bagay na siyang ikinalingon ni Mira. Kanino daw galing, pabiro na lang na napapayag kailang. E di sa gwapo mong manliligaw, wika nito na tila kinikilig bago umalis sa harapan niya at doon nga ay sumalubong na sa kanya si Rafael na nakaupo na sa isa sa mga upuan na naroon sa Carinderia.
Ganoon na lang ang paglingon ni Mira nang mula sa kanya ay bumaling ang tingin nito sa gilid niya. Ate Aling Marta, okay lang bang makaipon muna ako rito? Paghingi pa ni Rafael ng permiso sa may-ari ng Carinderia na siyang malaking ikinangiti na nito. Oo naman, ay ho. Wala pa naman kaming mga customers kaya umupo ka muna dyan, nakangiting wika ni Aling Marta na siyang ikinangiwi ni Mira. Kapag siya ang kausap ay susenjitin siya. Tapos kapag ang manliligaw niya ay halos mapunit na ang labi kakangiti nito. Ganoon na lang ang gulat ni Mira nang biglaan siyang kinurot ng amo niya. Bakit dinadala mo ang lalaki mo rito ha? Alam mong kahinaan ko ang mga gwapo, naging wika nito kay Mira na siyang ikinangiti na nga lamang ng dalaga. Nagtagal ang lalaki sa Carinderia. Nang mabalisa na si Mira sa pananatili nito sa Carinderia ay nilapitan na niya ito. Hindi sa ayaw niya sa presensya ng lalaki, nag-aalala lang siya na baka hindi na nito nagagawa ang mga bagay na kailangan nitong gawin dahil palagi na lamang itong nakatambay sa Carinderia. Wala ka bang ibang gagawin? Pagtatanong na ni Mira sa lalaki na siyang ikinangiti na nito. Meron, simpleng sagot na nito na siyang ikinasalubong ng kilay ni Mira. Oh, at bakit nandito ka pa? Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Pwede ka namang bumalik dito kapag tapos ka na sa ginagawa mo. Wika pa ni Mira na siyang mas lalong ikinangiti ni Rafael. Ginagawa ko nga, wika pa nito na siyang ikinakunot ng noo ni Mira. Nagtataka si Rafael ang ikinapula na lang ng mukha ni Mira. Palihim niyang hinampas ang lalaki na siyang ikinatawa nito. Ihahatid na kita pagkatapos ng duty niya. Paglapit na ni Rafael matapos ang duty niya na siyang mabilis ng ikinela, pero dahil kilala si Rafael na mapilit ay walang nagawa si Mira kundi ang magpahatid na lang. Mula sa Carinderia ay nag-level up na ang panliligaw ni Rafael nang ikinagulat ng dalaga. Umagang-umaga at hindi pa siya nakakaligo nang malata niya ito sa bakuran ng bahay nila. Anong ginagawa mo rito? Mahinang wika ni Mira sa lalaki habang nagpapalingga sa paligid. Natatakot na baka may kapitbahay na nakakakita sa kanila dahil siguradong pagpipiestahan na naman siya. Binibisita ka. Gusto kong makita ang pamilya mo kaya ako nagpunta rito. Ganoon na lang ang pagmumura ni Mira nang makita na ang pagpasok ni Rafael sa bahay nila. Mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay at sinundan na ang lalaki. Ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang nakangiting mukha ng lolo niya kay Rafael. Ay ho, ikaw pala. Halika, pasok. Masayang wika pa ng matanda na siyang ikinakunot na ang noo ni Mira. Kilala ka ni Lolo, sanggol sa ilong ng dalaga bago ito sinagot sa naging tanong nito. Oo, syempre, habang nililigawan kita ay palihim ko ring nililigawan ng pamilya mo. Di naman po pwedeng ikaw lang ang liligawan ko. Porek ang ganda-ganda mo na, pabanat pa ni Rafael na siyang bahagyang ikinapula na ng mukha ni Mira. Hala si ate, para ka ng kamatis sa pula mo. Ate. Asak naman ni Kulit na siyang ikinatimpi ni Mira sa kapatid. Kulit, ano pang kinatutong tanggan mo dyan? Maghanda ka na sa kusina at may bisita tayo. Pagpapaalis na niya sa kapatid na siyang ikinangisi lang nito. Kanina pa nakahanda, ate. Siyempre plano namin ni Boss Velto eh. Nakangising wika ng kapatid bago nakipag-fist bump kay Rafael na siyang ikinatimpi ni Mira sa tatlong lalaki sa buhay niya pinandilatan na ang mga ito. Bakit hindi ko to alam? Kayong mga lalaki kayo, wika na ni Mira na siyang ikinatawa na lang ni na Rafael, Kulit, at ng lolo Ernan niya. Si Mira kahit na pinandidilatan na ang mga lalaki ay hindi na maiwasan ang mapangiti na lang. Hindi niya maiwasang ma-appreciate ang ginagawa ni Rafael sa kanya at sa pamilya niya. Doon nga ay nagsalo-salo na sila sa hapag. Ganoon na lang ang gulat ni Mira nang makitang nagugas na ng kamay si Rafael at nakangiting umupo sa tabi niya. Nagpasalamat na sila sa biyaya at nagsimula na sila sa pagkain, ngunit heto si Mira at gulat na nakatingin sa binata. Bakit nagtataka? Wika ni Rafael. Oo naman, mas masarap kayang kumain ng nagkakamay lang, wika pa ni Rafael na siyang kaagad namang sinang-ayunan ng kapatid na si Kulit. Opo, ate, nagkakamay talaga si Kuya Vil kapag pumupunta rito sa atin, wika pa ni Kulit na siyang ikinangiti na lang ni Mira, lalo na kay Rafael. Hindi niya aakalain na ang lalaking mayaman na gaya nito ay makakayang magkamay at kumain sa mumunting bahay nila at kumakain ng hindi pang sosyal na pagkain. Hindi niya akalain na ganito ka-humble sa buhay, hindi kagaya ng iba na kahit ang magkamay o ang kumain sa bahay ng iba ay ayaw at ngingitiwi pa. Habang tumatagal ay nakikita na ni Mira ang mga ugaling hindi niya inaasahan na makikita niya sa lalaki. Kahit pa mayaman ito,
Unti-unti na niyang nakikilala ang totoong ugali ng lalaki at hindi niya maiwasan ang mamangha sa ganda ng ugali nito. At habang unti-unti na niyang nakikilala ito ay unti-unti na ring tumitibok ang puso niya para dito. At sa ilang buwan ng panliligaw ni Dash ay nakuha na rin niya ang pinakamatamis na, oo, ni Mira, bagay na siyang labis na ikinasaya ng lalaki. Nagtagal ang relasyon nilang dalawa at mas lalo pang lumalim ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ito ang unang beses na nakapasok sa isang relasyon si Mira at nagpapasalamat siya na tamang tao ang minahal niya. Umaasa na lang si Mira na sana ay hindi na magbago ang lalaki at manatili ito sa kung paano ito umakto habang nililigawan pa siya. At sa ilang buwan nilang magkarelasyon ay marami ang nagbago sa setup nila, bagay na hindi naman ikinahinayang ni Mira. Malapit nang matapos ang building na ginagawa namin, love. Baka hindi muna ako makabisita ng ilang araw para mas mapagtuunan pa yun ng pansin, paalam ni Rafael. Sa lalaki ay tila nasasanay na siya sa presensya nito sa paligid niya. Nang makita naman ni Rafael ang tawa, na lang ito. Pupwede ka namang magpunta sa site nami-miss ka na rin ang mga kuyas mo. Doon sa tuwing pumupunta ako roon, ikaw palagi ang unang tinatanong ng mga yun kaya magpunta ka na, wika ni Rafael na siyang ikinangiti na ni Mira. Sige, baka bibisita ako roon sa linggo matapos kong magsimba, wika ni Mira na siyang ikinatalo na ni Rafael. Tinandaan niya ang araw na sinabi nito dahil alam niyang tamang-tama na ito para sa plano niya, ang plano niyang mag-propose na sa nobya. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na nga ang linggo. Naging busy ang lahat sa site para sa plano ni Rafael kay Mira. Handa naman ang mga construction workers na makinig sa mga plano ni Rafael. Nag-practice pa nga sila para sigurado at palido ang gagawing proposal. At nang makita na nga ang pagdating ni Mira ay palihim nang nagtitinginan ng lahat para sa planong gagawin nila. Mga kuyas, nandito na ang order nyo. Nakangising wika ni Mira bit-bit-bit-bit ang pasalubong na daladala niya. Walang ginawang order ang mga construction workers, talagang sinabi niya lang yun dahil tila yata nami-miss na niya ang ganoong eksena nila. Nakakamiss palang maghatid ng pagkain sa inyo, nakangiting wika ni Mira. Pero nang mapansin na hindi siya pinapansin ng mga kuyas niya, maski si Rafael na nasa itaas ay doon na napakunot sa noo si Mira. Nagtataka siya sa mga ikan-ikilos ng mga ito. Mga kuyas, baba muna kayo, may dala akong pasalubong, nakangiting sigaw ni Mira sa mga lalaki na siyang hindi pa rin pinakinggan ng mga ito at nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho na mang-uso na lang si Mira at tiningnan na lang ang nobyo. Ayaw nyo Eddie, huwag nagtatampong wika ni Mira, nakanguso pa rin. Vil ikaw na lang ang bumaba. Ganoon na lang ang pagkunot ng noo ni Mira nang mapansin na pati ang nobyo niya ay hindi siya pinapansin. Nagpatuloy lang ito sa pagbibigay ng instructions sa itaas bagay na siyang ikinainis na ni Mira. Bakit ayaw niyong makinig? Akala ko ba na-miss niyo ako? Papaiyak ng wika ni Mira at nang makitang tila walang pakialam ang mga lalaki sa kanya ay mabilis na siyang tumalikod. Ang mga lalaki naman sa itaas ay kaagad nang napasunod ng tingin sa dalaga nang makitang nakatalikod na ito ay mabilis nang ainalalayan nila ang amo na bumaba gamit ang harness. Humiga ito sa lupa at umaktong nakahilata na mula sa pagkakabagsak. Nang nakapwesto na nga ay doon na muli nagpatuloy ang aktingan nila. Boss, umakto ang mga construction workers na natataranta sa pagkahulog ng amo. Samantala si Mira naman ay halos manigas na sa kinatatayuan. Nang mapalingon siya ay parang doon na nanghina ang katawan niya nang makita na ang nakahilatang katawan ng nobyo mula sa pagkakahulog nito sa building. Vil, pagsigaw na ni Mira habang natatarantang napapatakbo palapit sa katawan ng nobyo. Parang ulan na nagsiyagusan na ang luha ni Mira habang yakap-yakap ang katawan ni Rafael. Pero nang makita ang maliit na pagtinag ni Rafael, kitang okay lang naman pala ang nobyo niya at humihinga pa. Ano ba, Rafael, paninigaw na ni Mira sa lalaki habang hinahampas ito na siyang ikinabahala si Mira na siyang nakangiting ikinakapit ang mga construction workers na kunin ang mga karatulang hinanda nila. Natakot ba kita? Pagtatanong ni Rafael na siyang masama lang na ikinatiim ni Mira sa lalaki. Sinong hindi matatakot kung nakita kong nahulog ka mula sa itaas, dahil sa narinig ay napapangisi na lang si Rafael. Ang tanong, nakita mo ba akong nahulog mula sa itaas? Wika pa nito na siyang ikinastatwa na ni Mira. Doon na pumasok sa isip niya na tila naisahan siya ng nobyo niya. Si Rafael naman na nakita ang naging reaksyon ng nobya ay napapangiti na lang bago pinanggigilan ang ilong nito. Tingin ka sa itaas,
Pag-uutos ni Rafael at nang mapatingala na nga si Mira ay sumalubong na sa kanya ang mga katagang inihanda ng buong team para sa proposal. Will you marry me? Siga kong tindera, pagbasa ni Mira sa nakasulat na siyang ikinaluhanan niya at doon nga kasabay ng pag-iyak ni Mira ay dahan-daang pagluhod ni Rafael sa harapan ng dalaga. Tatanggapin mo ba ang isang gwapong inhinyerong katulad ko sa buhay mo? Pagpo-propose na ni Rafael na siyang mas lalo lang ikinaiyak ni Mira at sa naluluhang mga mata ay tumango siya. Yes, pakakasalan kita Rafael, buong pusong wika ni Mira at doon nga ay nagsigawan na ang lahat sa saya. Mabilis na tumayo si Rafael at mahigpit na niyakap ang dalaga sa saya. Ang mga construction workers naman na nasa itaas ay naluluhan na lang na nakatingin kay Mira at sa boss nila. Nagkatinginan silang lahat sa itaas at saka nagkayakapan na tila proud at masaya para sa anak nila. Congrats anak, congrats sir. Masayang wika ni Manong Ben na siyang nagpatawid pa sa luha bagay na nagpangiti sa mag-fiancé. Salamat mga kuyas, at doon nga ay niyakap ni Mira ang mga taong alam niyang may parte na rin sa puso niya at ang mga taong naging saksi sa pagmamahalan nila ni Rafael. Mabilis na lumipas ang araw at ang buwan at dumating na nga ang araw ng kanilang kasal. Present lahat ng mga taong naging saksi sa pagmamahalan nila. Guerra Maris Santiago, do you take Rafael Montenegro as your lawfully wedded husband? Wika ng pari na siyang buong pusong ikinakatakot ni Mira. Yes, I do, Father. Doon nga ay tinapos nila ang kasal sa isang mainit na halik at sa ilang buong pagsasama ay nakabuo na kaagad sila ng supling na alam nilang magiging testamento sa pagmamahalan nila. Congratulations, Mr. and Mrs. Montenegro, you have a baby twins, anunsyo ng nurse na siyang labis na nagpapasaya sa puso ng mag-asawa. Naroon sa loob ang dalawang side ng pamilya at masayang nakatingin sa kanila at si Mira habang nakatingin sa asawa niya na maingat na kinakarga ang isang anak sa bisig nito ay hindi na lang maiwasan ang mapangiti at ang buong pusong mapamahal sa asawa. Hindi niya akalain na sa simpleng paghahatid niya ng pagkain sa site ay makakatagpo pala siya ng taong magiging kasangga niya sa panghabang buhay. Wakas.